Paano kung isinilang ka sa mundo na may itsurang hindi katanggap-tanggap sa mata ng karamihan, na ang mismong katangian na ibinigay sa iyo ng tadhana ay ang magiging dahilan para ituring kang isang atraksyon, isang palabas, at hindi isang tao. At kahit sa iyong kamatayan, hindi ka pa rin patatahimikin at pagkakakitaan pa rin ang iyong katawan. Sounds like a horror movie, right? Pero ito ay true story. What's up mga kano? Welcome back to our channel, No PH, kung saan ang bawat kwento ay may aral na dala. Ngayong araw bubuksan natin ang isa sa mga pinakamalungkot at pinakakarumal-dumal na kwento sa kasaysayan. Ang kwento ng isang babae na binansagang the ugliest woman in the world. Pero sa likod ng bansag na yan ay isang pusong puno ng talento, talino at pangarap. Ito ang trahedya ni Julia Pastrana, the Baboon Lady. Sinaloa, Mexico, year 1834. Dito isinilang ang isang sanggol na babae na ang pangalan ay Julia Pastrana. Mula pa lang sa pagsilang, kitang-kita na agad na iba siya. Si Julia ay may dalawang napakabihirang medical conditions. Una, ang hypertrichosis terminalis. Ito yung kondisyon kung saan ang buong katawan at mukha niya, maliban sa palad at talampakan, ay nababalutan ng makapal at itim na buhok. Pangalawa, ang gingival hyperplasia na nagdulot ng sobrang kapal ng kanyang mga labi at gilagid, kaya medyo nakausli ang kanyang panga. Dahil sa kanyang itsura, maraming kwentong kutsero ang kumalat. Sabi ng iba, isa raw siyang miyembro ng isang lost tribe na nakatira sa kuweba. Ang iba naman, sinasabing ang nanay niya ay nakipagrelasyon sa isang hayop. Grabe, no? Ganyan kalupit ang paghuhusga ng mga tao noon. Pero ang totoo, si Julia ay isang normal na tao na may rare genetic condition lang. Sa kanyang kabataan, napunta siya sa pangangalaga ng gobernador ng Sinaloa, kung saan siya ay nagsilbing katulong. Pero kahit doon, tinitingnan na siya bilang isang curiosity o isang kakaibang nilalang. Noong siya ay 20 taon, isang Amerikanong showman na nagngangalang M. Rates ang bumili kay Julia. Yes, you heard that right. Binili siya na parang isang produkto. Dinala ni Rates si Julia sa United States para ipakita sa mga freak shows. Dito na pumasok sa eksena ang taong babago at sisira sa buhay niya ng tuluyan. Si Theodore Lent. Isa siyang tuso at mapagsamantalang showman. Nakita niya ang potential ni Julia. Binili niya si Julia mula kay M. Rates at siya na ang naging manager nito. Pero si Lent ay mas matalino sa marketing. Alam niyang hindi sapat na ipakita lang si Julia. So anong ginawa niya? Tinuruan niya si Julia. Tinuruan niya itong kumanta ng opera, sumayaw ng Spanish dances, at magsalita ng 3 wika, Spanish, English, at French. Imagine, sa stage, lalabas si Julia. Ang anunsyo sa kanya, The Ape Woman o The Baboon Lady, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Pero pag nagsimula na siyang mag-perform, ang maririnig ng audience ay isang napakagandang boses na kumakanta ng opera. Sasayaw siya at kapag tinanong siya ng audience, sasagutin sila ng may matalino at may sense of humor sa iba't ibang language. This was Lent's genius and his cruelty. Ipinapakita niya na si Julia ay parang hayop para lang i-shock ang audience kapag napatunayan niyang sibilisado at matalino pala ito. The more people were shocked, the more money he made. Si Julia ay naging international star. Nag-tour sila sa buong Europa. Pila-pila ang mga tao para lang makita siya. Sinuri din siya ng mga sikat na doktor at scientists, kabilang na si Charles Darwin, na isinulat pa siya sa kanyang libro. Pero sa likod ng stage, si Julia ay isang babaeng nalulungkot. Isang babaeng naghahanap ng pagmamahal at pagtanggap. At dito napapasok ang pinakamasakit na twist sa kwento niya. Habang tumatagal, si Julia ay na-in-love sa kanyang manager, kay Theodore Lent. Si Lent ang tanging lalaking malapit sa kanya, kahit na ito pa ang dahilan ng kanyang paghihirap.
At isang araw, nag-propose si Lent ng kasal. Para kay Julia, ito na siguro ang katuparan ng kanyang pangarap. Ang lalaking gusto niya ay mahal din siya. Sa wakas may tumingin sa kanya bilang isang babae at hindi isang atraksyon. Pero ang kasal na ito, hindi dahil sa pag-ibig. Isa itong business move. Nalaman kasi ni Lent na may ibang showman na gustong bilhin o kunin si Julia mula sa kanya. Para masigurong siya lang ang may control sa kanyang pinakamahalagang asset, pinakasalan niya si Julia. Ang kasal ay isang kontrata para legal na pag-arian si Julia habang buhay. Grabe, the ultimate betrayal. Habang si Julia ay umiiyak sa saya dahil sa pag-aakalang natagpuan na niya ang pag-ibig, si Lent naman ay sinisiguro lang ang kanyang investment. Makalipas ang 5 taon, habang nasa tour sila sa Moscow, Russia, nalaman nilang buntis si Julia. Para kay Lent, this was another business opportunity. In-advertise niya ito. The Ape Woman's Offspring. Mas lalong dumami ang nanood. Nagsilang si Julia at isa itong baby boy. At tulad niya, ang sanggol ay mayroon ding hypertrichosis. Nababalutan din ng buhok ang katawan. Pero ang kaligayahan, kung meron man, ay naging trahedya. Makalipas lang ang 35 oras ay namatay din ang sanggol. At dahil sa komplikasyon sa panganganak, 5 araw pagkatapos mamatay ang kanyang anak, sumunod na rin si Julia Pastrana. Ayon sa mga kwento, Julia's last words are, "I die happy because I know I have been loved." Isang napaka-ironic at napakasakit na mga salita. So, ano sa tingin nyo? Wala na ang kalbaryo niya? Nasa wakas, makakapagpahinga na siya? Nagkakamali kayo dahil dito palang magsisimula ang pinaka-cruel na parte ng kwento niya. Si Theodore Lent, imbes na ilibing ang kanyang asawa at anak, ay may ibang plano. Nakipag-ugnayan siya sa isang Russian professor. Ipinreserba niya ang mga katawan nila at ginawa silang mummy. Yes, Theodore Lent mummified his wife and child. Pagkatapos inilagay niya ang mga mummy sa isang glass cabinet, dinamitan si Julia ng isa sa kanyang mga performance costume at itinuloy ang tour. Ipinapakita niya ngayon ang mga bangkay ni na Julia at ng kanilang anak bilang the embalmed female ape and her baby. For years, pinagkakitaan niya ang mga bangkay. Nang maglaon, nakahanap si Lent ng isa pang babae na may kaparehong kondisyon. Pinakasalan din niya ito, pinangalanan itong Zenora Pastrana at ipinakilala bilang kapatid ni Julia. At nagtour silang tatlo, si Zenora at ang mga mami ni Julia at ng anak nito. Sa paglipas ng mga dekada, ang mga mami ni Julia ay nagpalipat-lipat ng may-ari. Naibenta, nanakaw, itinago sa isang carnival sa Norway hanggang sa napunta sa isang storage room ng isang universidad. For more than a century, her body knew no peace. But in year 2005, nagsimula ang isang kilusan para ibalik ang dignidad ni Julia. Isang Mexican artist na si Laura Anderson Barbata ang nanguna sa kampanya na iuwi ang mga labi ni Julia sa kanyang birthplace sa Mexico para sa isang maayos na libing. Inilibing siya sa isang sementeryo sa Sinaloa de Leyva, malapit sa lugar kung saan siya isinilang. Ang kanyang kabaong ay napapaligiran ng puting bulaklak. Sa wakas, naibalik sa kanya ang dignidad na ipinagkait sa kanya sa buhay at maging sa kamatayan. Ang kwento ni Julia Pastrana ay hindi lang kwento ng isang freak show star. Ito ay isang paalala kung gaano kalupit ang paghuhusga. Isang salamin sa kung paano natin tinitingnan ang kaibahan at kagandahan. Ipinakita niya sa mundo na ang halaga ng isang tao ay wala sa panlabas na anyo, kundi nasa talino, talento at sa puso. At ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang kabiguan ng mundong makita ang tunay na siya. Ayan mga kano, isang napakatinding kwento ng pighati at diskriminasyon. Sana ay may napulot tayong aral sa buhay ni Julia Pastrana.
Maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa amin sa episode na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at kung gusto nyo pa ng mga kwentong tulad nito, please don't forget to like, share, and subscribe to NoPH. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Hanggang sa muli, ako po ang inyong host, Kuya Kaloy, at ito ang NoPH. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episodes.